Clover Beats. Kamusta? Ito ang One Pips! Dito may kainan. Inuman. Kwentuhan. Siyempre, One Piece! Ako si Koy. Ako si Mark. Rai. M. So, yon. It's about 1094. Bonnie And Baby Boo. and Blue. Kagi. Hindi nga. Ito. Okay, so before namin mag-start ng analysis and reaction sa current chapter, so mag-shoutout muna kami sa mga tropa pips natin dyan na One Pips. Yeah! So, shoutout nga pala sa tropa ko, Luis and Gwyn, na nanonood palagi sa mga videos namin. Maraming salamat. Okay. Yun, shoutout kay Chris. Pops. Shoutout sa'yo. Then, shoutout din sa tropa ko sa Bicol. Aris. Salamat sa pag-follow. Yun lang. Shoutout sa mga nanonood sa One Pips. Wala pa akong tropa eh. Sorry guys. So, yun. Start Okay, na tayo wait lang. sa 1094. Shoutout nga pala kay GJ Francisco. And shout-out na kita. Yan na. Kinoutout ka na niya. Ito. Wala nang utang ha. Ito na. Shoutout sa inyo! Chapter 1094. Yes. Okay. Ngayon, pag-uusapan natin ng color spread. Right? Yan. So makikita niyo yung color spread is magiging anime na yung one shot na ginawa ni Oda, which is yung Monster. Monster, my boy. So anong meron sa Monster? Si Ryuma God of Swords and Katanas. Nakapag 1v1 sa isang dragon in feudal Japan, boy. Yan. Napakaangas ng At setup nila. ang importante dito, maganda i-mention na nasa isang universe lang siya ng One Piece. Yes. So kung ano yung makikita natin sa anime, possibly, hopefully, merong connection sa kung ano yung meron tayong sa current storyline. Abang-abang tayo ng mga Easter eggs. Easter eggs, parang, hop! Up, wait. Up. Ano to tawag dito? Parang additional na magiging topic ng One Piece. Okay, parang Leonardo One Piece. DiCaprio meme. Okay. Pero sana tatlong studio yung mapagpilian ng gumawa ng Monster, no? It's either Toei, yung gumawa ng One Punch Man Season 1, tsaka yung sa Demon Slayer. Okay. Sa akin, safe Kasi- sa akin kung Madhouse eh. Magaling sila regarding sa choreography ng fight scene. If Madhouse, okay lang. Pero kung kasi ang fight scene sa One Punch, puro suntukan eh. Kasi One Punch nga eh. Ting! Pero sana sa studio ng Demon Slayer kasi napaka-perfect ng and kung mapapansin, syempre, puro katana yung gamit nila and alam niyo na. Diba? Meron pa kayong masasabi? Sige. Okay. Ngayon, pag-usapan naman natin yung bagong Devil Fruit user na si Bluegrass. Bluegrass. At ang kanyang Actually, Devil Fruit na Ride Fruit. Medyo OP yun. Sa totoo lang. Bakit? Kasi kung isipin mo, kung ano man yung masakyan niya, no pun intended ha, is kaya niyang kontrolin na basically siya, pwede siyang maging pilot ng anything. The possibilities are endless. No shit. Right. Ano lang ako? Gumagana ba siya sa kahit sabihin natin yung ship na wala namang mechanically powered? Yung Pacifista Mark III is bionic. Ibig sabihin, synthetic at bionic at the same time. Hindi, ibig sabihin, sumakay siya ng Mary. Kaya niya kontrolin yun kahit wala siya sa helms. Yun. Kasi, Ako, feel ko hindi pa. Yun yung Sure. yun yung halimbawa, katulad ng sabihin na natin yung basta yung walang mechanism na hindi katulad ng sasakyan, hindi katulad ng road, eroplano. Basta walang mechanism na powered
Walang makina or hindi siya energy powered, kaya niya bang i-hijack? Okay. Ang tanong. Ang tanong. Ang tanong. Ang tanong. Kung sinabi ni Vegapunk na ang devil fruit is ang kagustuhan ng isang tao, sino yung mga taong gustong gumamit ng ride fruit at bakit? Babae. Siguro yung mga hypothesis lang. Siguro yung mga Alam mo bakit babae? nasa poverish na lugar na may nakikita mga nobles na sumasakay sa barko, sumasakay sa mga karawahe, sa mga ship. Sabi nila, gusto ko rin sana makasakay sa mga ganun. Ganon. Nanggagana Ako- siya sa desire, sa envy. Ako ang feeling ko hindi. Pero maganda. Hindi kita kinokontra. Oh. Ako yung word na manipulative. Kaya na i-manipulate yung bagay. Isa rin yun. Control. Isa rin yun. Kasi, Manipulate and control. Parang kasi yung ganun. mawala ng control mismo, yung person na pwede niyang sakyan. Person o yung parang... Kahit na pwedeng animal, pwedeng kahit na Pero tingin ko nga, yung tanong nga ni Boss Mark kanina eh. So, pwede siya kahit sa non-biological na bagay, no? Pwede niyang kontrolin. So, basically, kahit anong bagay, pwede niya maging mode of transportation. Kaya nga, perfect OP. example yung pacifist sa Mark III dahil it's both synthetic and bionic. Di, tsaka siya, Di ba? Ratatouille. Another question. Si Frankie pwede na sakyan. Pwede. Yun lang. Cyborg din naman siya eh. Pero feeling ko si Robin pwede ba sakyan? Pwede ba? Sasakyan kita. Wait. Siya, parang Ratatouille. Si Lemmy. Remy. Remy. Parang ganun. Sa bunuhutan niya si Frankie. Nag-iiba pa naman yung buhok. Di, pero parang ganun nga. Parang Ratatouille yung setup niya. Okay, gets. So, pa rin, si Bluegrass, tama? Bluegrass. The Devil Fruit. Yung Devil Siya Fruit yung nanay ni Zoro. si Bosshead. Diyan, tawag dito, questionable. Hindi ba questionable? Parang may tanong pa doon sa ability ni Bluegrass. So, kabang-abang rin siya. Although matanda na siya, hindi natin alam kung makikita natin siya sa mga susunod pang episode. Possible. Next naman is yung Vegatank 8. Ito yung invention ni Vegapunk na ang ganda ng mode of transportation. Kasi nagre-relay siya dun sa may cloud. In-explain din ni Vegapunk na yung gulong is dumidikit dun sa may cloud. Kung alam niyo yung Spider-Man na hinahagis sa pader. Tapos, antay mo siyang bumaba. Yun, ganun. Parang ganun yung pwede mong isipin na ganun. Parang hindi siya slime eh. Parang siyang gummy shit na. Yun nga. Hindi, Yun yung hindi siya sanction. sa akin lang as a Vegapunk fan, napakagaling ni Vegapunk. Bakit? Kasi Bakit? si Frankie, ang ginagamit niya lang mostly mechanical. Hindi siya gumagamit ng ibang substance or kahit na Compound. Compound. Parang Kasi di ba galing sa ulap yun? Oo. Parang hindi ba natural element Kasi yung matatawag? isipin mo, yung cloud. Hindi siya element pala, sorry. O pwedeng sabihin natin synthetic cloud. Yung synthetic cloud, nakabit mo sa mechanical part. Tapos ginamit mo siyang mode of transportation. Maski yung bubble shield ng pacifist sa Mark III. Actually, Diba? isa yun sa mga pinakamalupit is kahit Diba? kaya niyang ma-implement sa anything. Yun nga. Tsaka, Nahahanapan niya ng application. yun nga. Tsaka yung sa may Vegatank 8 pa, yung mismong bubble niya, hindi natin alam kung Glass ba katulad yun dun sa may bubble shield or yung sa may sa body, yung tawag dun. Yung lumulutang Hindi, yung bubble dun. coating. Oo. Ang tawag dun? Alam mo Feeling ko yung katulad ng ginamit sa mga pacifista. Ay, yung bubble shield. Kasi kung yung katulad ng sa body, or what, doon lang yun pwede gamitin eh. Yun nga yun eh. Kaya nga nandun lang siya sa vicinity nung cloud. So nandun lang siya sa area nung cloud. Parang nandun yung niya. Kasi 'di ba, yung cloud tapos yung wheels tapos nakadikit yung Tingin ko hindi possible na yung ginamit na sabon sa sabody is sabon. Yung bubble sa sabody is yung nasa Vegatank.
Kasi unang-una, tulad nga ng sinabi ni Boss Mark, Oh. hindi siya nakabase sa cloud. Nakabase siya sa humidity nung puno na sinisikrit, tsaka nung lupa na sinisikrit nung mismong isla. Kaya nga, pwede mo naman imimik yung ganong klase ng invention. Knowing Knowing Vegapunk. Tsaka, Oda is the goat. That's why he's the GOAT! Yan, Dun, dun, dun. tawag dito, pag-usapan din natin, singit lang natin regarding dito si Sanji. May pinakilala na parang bagong ano niya, parang bagong kakayahan. Hindi naman siya bago. Oh, hindi, I mean, parang Kaya, ngayon lang, binigyan na ng pangalan. ngayon lang siya, para siyang ability with no name dati. Pero ngayon meron na. Okay. So, yun, yung Lady Radar. The Lady Radar ba is a kind of observation haki or haki na specifically lang na gumagana para kay Sanji sa mga babae? Anong difference nun? Specialized hockey. Actually, magandang question yan eh. Kalang haba pa na sasabihin. Actually, magandang question yan. So, ano bang pwedeng gawin ng maging take dyan? Ang gandang question niya pero hindi niya sinagot. Maganda yung question ano mo, sa tingin nyo? Sa tingin nyo? Ano siya? Kasi wala pa ako nakikita na nag-tackle nito. Well, This chapter na to kasi wala pa akong nababasa, nakikita or what. pero yun nga, i-take na lang natin sa observation haki ni Usopp at yung, eto nga, kay Sanji. Yung observation haki ni Usopp na advance is for snipers only. Yun nga, patungkol nga sa Lady Radar ni Sanji. Sinabi kasi ni Vegapunk na hindi siya unscientific or yung tipong hindi niya pa nabibigyan ng research, ng thoroughly research about dun sa bagay na yun. Pero naniniwala siya sa bagay na yun. Although, kasi nangyayari, nagagawa. Skill kasi yun ng mga strongest characters in One Piece. So, aware siya sa ganun klase ng skill. Pero, wala pa siyang napag-e-eksperimentohang tao about sa bagay na yun. Wait, tanong ko lang sure ba kayong aware siya? I mean, masasabi natin aware si Vegapunk regarding sa haki. Most probably aware siya, di ba? Kasi nasa mataas na katungkulan siya sa government. One of the heads or pioneers ng scientific research sa mundo ng One Piece. Pero ang haki kasi is nakukuha either through natural instinct or na-hone through battle experiences. Si Vegapunk kasi wala siyang battle experiences eh. Tapos ang binanggit ni Oda is, malalaman mo lang or may introduce ka lang sa haki kapag meron kang haki. Halimbawa yung nangyari kay Kobe. Hindi. Kasi kahit sino pwedeng magkaroon ng haki through training. Pero pili lang or destined persons lang ang pwede magkaroon ng conquerors. Ayun nga. May mga marine na may mga marine na yung mga lower rank marine. Doon sa Dressrosa, para i-stop yung birdcage, inactivate nila yung armament haki. Tsaka isa pa, dalawa kasi yung ano nila dalawa. Yung 6 abilities, yung may Tekai, ganyan. I agree. Okay. Pero ang pinopoint ko is, yun, Ryushiki, may isa pa sila nakukuha mo yung, again, haki through intense training or battle experiences. Which is, I'm sure, wala si Vegapunk kasi most probably, nasa loob lang siya na kanyang laboratory. Oo nga. Imposible na hindi siya magkaroon ng research about doon kasi yung mga Seraphim nga, yung dugo mismo ng mga warlord is nakuha niya. Yun pa kayang marine, higher ups marine. To make it short, meron siyang research, may alam siya kung anong bagay yon, pero hindi niya pa napag-eksperimentohan, tama? Truly. At wala pa siyang nagiging guinea pig. Kasi, ikaw ba naman last na tao ka papayag ka maging guinea pig? Si Kuma. Okay. Hindi, kaibigan niya yun. Kaibigan niya yun. So, meron na respect. May agreement sila eh. May agreement sila. Hindi siya basta... Actually, hindi agreement eh. Kasi... Hindi, meron.
Walang Ano agreement. mo yung parang, Walang agreement. Makinig ka. Walang Yeah. agreement Mali. dahil sinabi mismo ni Saturn. Although, hindi pa natin alam. eto, makinig ka. Ayan. Eto after nang i-defend ni Kuma yung kanyang Sunny, ano nangyari sa kanya? May kasunduan. May mission is complete. Diba? Ibig sabihin, gagawin ko to kung Hayaan mo muna akong gawin to. Pag may nagawa ko to, kasunduan sila. sa'yo na tong katawan ko, Let's make a deal. bahala ka na I'll help you and you help me. I scratch your back, you scratch my back. Ganon. Baka kasi inaano mo yung NDA eh. Yung non-disclosure agreement. Mamaya pag-usapan natin yan. Pag na-ay Saturn na mamaya. Satan! Maangas yung Lady Raider Maangas talaga siya. Maangas talaga siya, lalo na kung meron ako Oo nun. nga no, pwede yun di ba? Parang, since kay Yusuf, yung aura, nakikita, nag-zoom. Mm. Yung kay Sanji, tit. Puro babae lang. Hindi naman. Kasi Babae lang. ang pinakamagandang example niya, Sinabi di ko ba? lang naman na Yun gano'n. Oo, Parang Dragon Radar. Yun nga. ganun. Ang Bakit pinakamagandang kontra ka sa example, lahat? Hindi ako kontra sa lahat. Kasi sinasabi ko lang kung ano yung mga pwedeng ipatapat. Yung mga facts, okay, na pwede, na nangyari na. Fuck you. Okay. Yung sinasabi ko yung word na radar. Okay. Radar lang. Nakikita niya kung saan naka-pinpoint. Parang yung kay Yusuf kasi. Is Parang yung, ganun yung... Yung aura. Yung aura kasi yung parang nakikita ni Yusuf eh. Yung aura nung pinakatao. Nag-zoom. Tapos nag-zoom pa Nakita sa niya yung kanya. aura ni Yun nga. ni Luffy. Then yung maliit, yun yung tinarget niya. Kumbaga yung kay Yusuf, yung aura, nasuzoom niya. Parang magnifying glass. Or kaya Scope. yun? Scope na pwede mong i-pinch zoom. Ganon. Oo. Tapos yung kay Sanji, ang point kasi ni Boss Rai is sa isang scale, may area, may isang circumference ng kilometers, makikita niya kung sino yung mga ladies doon na distressed. Yun nga. Eto nga, ilalagay ko nga yung best example. Yung i-train ni Rayleigh, si Luffy. Di ba? Binilang niya kung ilan yung animals dun sa Amazon Lily. Sa Amazon Lily. Hmm. Isla, malapit. Sa Isla Amazon malapit sa Amazon Lily. Okay. Yun. Di ba? Binilang niya lahat. Kung kaya niyang bilangin yun lahat. Siyempre, kung sino man yung gustong may specialization ng observation haki, kayang gawin yun. Kung kayang gawin ni Rayleigh yun. Pero tangin ni ni Sanji, ang nabibilang lang puke. Oy! Ino-consider niya si Okiko na babae. Di okay kung may puke. Pukik. Hindi yung parang yung Wait! Alam ko na kung ano yung na-detect niya. Ladylike. Maiden Heart. Yun! Maiden Heart. Ladylike. Boom! Maiden China. Made in Japan. Oy, nga pala, announce ko lang wait lang. Hindi na ako mag-post ng spoiler Naban yung Facebook ko dahil nung nag-post ako ng spoiler. Ge. Safe. As in. Pero tingin nyo kung si Vegapunk man ay mapunta sa Straw Hats, not as an official member, pero parang alliance, temporary alliance, kasama like Kinemon, Mukhang hindi na temporary alliance kasi Feeling ko, hahantingin na siya ng buong world government. kumbaga, hindi temporary alliance, temporary nakasakay siya sa Temporary Sunny. shelter. Ganun. Oo. Ano kaya yung magiging discussion nila parang since wala kang guinea pig si Vegapunk sa hockey. Tingin ko si Jinbei lang yung magtuturo sa kanya ng ng proper knowledge regarding sa hockey kasi Fishman Karate uses armament hockey, di ba? not all. Not all, pero Not yung all mga advanced techniques, di ba? Kasi kung tatanungin mo kung ikaw si Vegapunk, tatanungin mo si Luffy, paano gumagana yung hockey? Ano sasabihin ni Luffy? Wala. Ganito lang. Ganito gawin mo. Pero pwedeng gawin ni Vegapunk na pakita mo sa akin tong bagay na to. Bigyan kita karne. No. Kailangan ko matutunan to. Tutuin niya si Luffy. Oo, pwedeng sabihin namin na Tsaka kung nakukutoy mo lang sasabihin yun ng nyo na pagkain.
Saan malaking chance na sumama siya kay Luffy kaysa dun sa temporary? Or lumilis sila ng landas na mapunta sila na yung safe niya yung place na wala nakakalam. Kasi si Vegapunk is wanted. Malaking tao yung mahabol sa kanya. Okay. Literal. At the same time, kapag sumama siya sa ibang mga pirata, gagamitin lang yung knowledge niya, gagamitin lang yung kakayahan niya para mag-develop ng weapon. O gamitin siya, Oo. literally. Gagamitin Unlike sa Straw Hat na hindi naman yun yung gagawin. Sa loob ng Straw Hat, magkaroon siya ng free will. Siyempre. Ako, Ang wala lang siya is budget. Sa akin Budget. Budget lang. sa akin is possible na magiging temporary si Vegapunk, tapos magiging revolutionary siya. Pwede rin. Doon siya, kasi may connection siya kay Dragon eh. Hindi, Parang, Oo. Tama pala. Oo. Pwede yun. Dalawa. Kasi parang dalawa lang yung pupuntahan niya eh. Pero paano siya pupunta ron? chapter 1100. 1,100, malapit na 6, ano lang yun ah. 6 Tingin chapter ko, na lang yun ah. magiging parang, wait lang, sorry. Ano yung parang point or yung place na kung saan kayo magkikita? Rendezvous. Rendezvous. Ayun, rendezvous nila is Elbaf. Kasi andun si Saul. Yun nga, hindi pa natin alam. Medyo, Medyo, kasi ang rendezvous, pag nasabi mo kasing rendezvous, may napag-usapan kayong dito kayo magkikita. o kaso nga lang, sila lang out of nowhere lang na Parang- decision eh. Tsaka sinabi lang ni Vegapunk is parang yung tank 1 is hanggang Elbaf lang. Hindi hanggang Elbap. Yung parang pinaka shung, Yung distance na pwede i-travel. parang hanggang Elbaf lang. Basahin niyo uli yung Mm. Hindi, alam Yung ko, capacity, lang yung eh. capacity hanggang Elbaf lang. Nearest island na pwedeng mapuntahan is up until Elbaf. Elbaf. lang. Hindi, alam ko, 1 kilometer around Egghead lang. Kaya nga kailangan nila nung Kudover ng Thousand Sunny para makatakas. Once na yung Vega 1 is naakyat sila sa taas, which is wala na, dahil, diba, wala na yung Vega Force, o yung Vega Force 1, wala na. So, sino yung pwedeng magdala sa kanila? Iron Giant. Kizaru versus Luffy. Dito makikita natin sa panel sa 1094 na parehas na silang pagod. Oo. Okay, so ibig sabihin, ano bang meron? Si Luffy ba ay Admiral level na ba? Kung kaya niyang sabayan si Kizaru, Admiral level na ba siya? Kung Admiral level, below Admiral level, same Admiral level, or higher than Kizaru? Tingin ko, since hindi pa masyadong pinakita yung more devastating attacks ni Kizaru, or gumamit ng awakened na, alam mo yun, attacks, or named attacks na merong awakened talaga. Kayang makadurog isla type shit Adurog Isla. na atake. Diba, Pluton attack ba? Ganun? Mga ganon, or mga Buster Call level, Buster Call level. Pang Continental Pacquiao parang. island eradicating attacks. Ganon yung klase ng skill. Pero feeling ko mangyayari lang yun kung pang matagalan na laban. Pero may nakita tayong ganun Kay Diba? Whitebeard. Kay Whitebeard, gura-gura. Mm-mm. Talagang hindi lang yung Marineford, talagang mismong Yung mismong paligid din ng Nagkaroon Diba? ng swirl yung No? Tapos, hindi yon named attack. Ano Ganun lang, ka- isang... Bayag lang. Hindi lang yun eh. Gumanon lang naman siya, di ba? Oo, Oo. Parang lang, nag-flex lang. Di ba? parang, Anyways, balik Flex lang tayo. yun eh. Balik tayo. So, I don't think na above Admiral level Wait pa lang. siya. Pero, di ba? Tama, di ba? Ganyan lang, di ba? gumanon lang siya. Oo. Parang Gumanon lang siya eh. nagyabang lang siya. Kaya nga. Flex na lang yun. Game. Ayun, so balik tayo. I don't think na si Luffy ay above Admiral level. Siguro, kaka-enter niya lang ng Admiral level. Tsaka Kasi- kakaano niya lang din ng Gear Ng- 50. Oo. Ang Admiral level kasi, bukod sa intense, meron silang War of Attrition. Stamina. Di na mo yung laban ni Kizaru tsaka yung laban ni Aokiji sa pang-hazard. Ilang Ni what? days Ni what yun. ulit? Aokiji tsaka ni Yun lang. Sorry. Di mo alam? Tignan niyo yung...
tignan nyo yung laban ni Akainu at Aokiji sa Pang-hazard. Pang-hazard. Ilang days ang nagtagal. 3 araw? Hindi. Di ba? Bukod sa, 1 week. basta matagal. Bukod sa intense, hand-to-hand combat or Hindi ka na sigurado? gumaganon-ganon, meron 10 days ding, yata eh. meron ding stamina or endurance involved. Which is, alam natin kaya ni Luffy yun. Tignan mo nga yung ginawa niya nung kinalaban niya yung armada ng Big Mom Pirates, di ba? Sino si Cracker? Di. Na pero and shit. Yung mga book, yung merong book, Oo. fruit, Yung yung mga kambal, tas may pentaplet. kasama niya lang si Nami. Yun. Mas wala pa siyang kain. Kaya niya na makipag head to head. Kaya niya nang lumaban ng pangmatagalan. Endurance. Pero I don't think kaya niya pang makipag head to head sa isang admiral level na magtatagal ng 1 week. Kaya niyang gawin yun sa hindi malakas na opponent. Oo. Sa mga bottom feeder lang. Kaya niyang tumagal. Makipag-sustain. Pero, kasi siya yung tipong, ibubuhos niya lahat ng lakas niya sa final attack niya. Lagi. Lagi. Ang pinaka-nauna natin is yung kay Lucci. Oo, yun. Mm. Isang example yung kay Lucci. Talagang, this is my last. The last Ace. resort. Yung una yung pinag-uusapan natin, tama. Yung unang laban. And Okay. Slappy. Kasi yung pangalawang laban, Questionable na ba? hindi naman. Bumalik kasi sila? Bakit? Hindi ko alam eh. Yeah, game. Yun. Bumalik para ipakita kung gano'n sila kalakas. Balik tayo sa ay Kizaru tsaka kay Luffy. So yun, I don't think na above admiral level siya. So, masabing same or below? Hindi pwedeng below. Pwedeng Kumbaga, same. kung merong range ng 1 to 10 in terms of admiral level, si Luffy nasa 3 or 4. Ako Sige ka muna. below admiral level. Sa akin. Sa akin din. Hindi niya kaya magipagtagalan. Kasi, Yung endurance fight, mga ganyan. sabihin natin, kalaban niya si Aokiji, or si Fujitora, or si Green Bull. Tama ba? Mga admiral ba yan? Siguro, Aokiji. Yan. Aokiji talaga. I mean, talagang Kailangan pang-endurance kasi talaga yan. meron tayong pagbabasehan ng isang admiral. Kasi kung sasabihin natin na admiral, hindi pa talaga. Kasi lahat ng admiral na kilala natin, first generation and second generation, hindi natin alam kung sino yung pinakamalakas at pinakamahina. Hindi pa natin alam. Pero sa lakas, siguro. Siguro malakas din talaga si Borsellino. Siguro tamad lang din siya, siguro. Hindi ko alam din eh. Hindi, pero kung sa lakas talaga, yung parang yung training, kasi nakita naman natin yung lakas ni Aokiji tsaka ni Sakazuki. Pero si Borsellino kasi yung parang yung kibit pa yung niya, parang tago pa yung lakas niya. Hindi pa niya masyado pinapakita lahat eh. Hindi mo kasi siya pwedeng ismulin din dahil Hindi. Admiral siya eh. hindi lang yun. Hindi mo Tsaka siya, yung devil fruit niya, tangina malakas talaga. malakas nga. Pwede niyang pagsabay-sabayan yung bottom feeder tsaka yung main characters. Ito. Kung ibabase mo sa Admiral isa-isa, sino doon yung tatalunin ni Luffy? Sino yung sasabayan niya lang? Sino yung hindi niya pa kayang talunin? Para masagot lang natin yung tanong natin kung si Luffy ba is Admiral level na. Sige, ang hindi niya pa matalo sa ngayon is si Magma. Akainu. Akainu hindi niya pa kakayanin. Hindi niya Pero pa kakayanin. ang kaya niyang talunin, bebasicin na lang niya, si Green Bull. Si Green Bull. Kasi kaya niyang i-uproot si Green Bull anytime. Kaya niyang kawawain si Green Bull. Tingin ko si Green Bull yung pinakamahina. Gear 5 niya. Sa Gear 5. Ako, tapos- feel ko hindi Gear 5. Haki lang. Tapos si Fujitora. Wala May higitan ni Luffy si Fujitora. hindi magalaban si Fujitora at si Luffy. Hindi. Parang Love malabo. love ni Hindi, pero kung Fujitora si ako Luffy. power ranking, sabi rin power ranking between Luffy and Fujitora, si Luffy.
Si Luffy. Pero Green Bull, Haki, no need for Gear 5. Gear 4 kaya ni Gear 4 alone. pero yun nga. AUKG Gear 5. Kailangan niya ng Gear 5. Tsaka weakness ni Luffy si Aokiji. Huwag na natin isama si Aokiji kasi hindi naman na siya admiral. Although andun yung level, kaya lang huwag na natin siya isama kasi pagdating lang sa ability, wala talaga, may hirapan si Luffy sa kanya. Okay, sige. Okay, pag-usapan naman natin ngayon yung bagong attack ni Luffy. Yeah. Paliwanag niyo yan. Kasi ano yung pangalan niyan? Ito yung White Star Gun. So, meron pa ring gun. So, ito yung unang atake ni Luffy na Out of this world. hindi na siya animal name. Pero andun pa rin yung weapon name sa dulo. May gun pa rin. So, yun. Gun, ibig sabihin, kung gun lang yun. Yun nga Isipin nyo. Kung gun pa lang yun yung pinakamahina niyang attack. Yun yung base form ng kanyang space team attacks. Kasi ang unang Hindi naman attack space niya team. Gear 5. Ano? Gear 5 attack. Yun yung pinakauna. Specialized. Hindi siya space team. Named attack ng Gear 5. Di ba? Yan. Kasi, Na-specialized na. Kasi meron siyang mga ginamit kay Kaido tsaka kay Lucci. Pero yung specialized na out of this world yung unang name is ngayon pa lang. White Star Gun. Tapos parang yun yung parang tier 1. Tier 1. Kasi pistol, di ba? Unang attack is Gomu no pistol, which is gun. Ano sunod? Bazooka. Mas malaki sa gun. Gatling. Ano yun? Gear 2? Gear 2nd? Ano? Jet Gatling. Jet pistol? Jet pistol, jet gatling, jet bazooka. Parang pinabilis lalo. Di ba? Gear 3rd. Gigant. Ito pa, Gear 4th. Elephant gun. Hindi, yung may haki, elephant gun. Palaki ng palaki, di ba? So, yun. Yung attack niya yun na pinang-knockout kay Kizaru is basic of all basic ng Gear 5. Named Gear 5 na out of this world yung name. Ang inaantay Hindi ko. siya hindi siya out of this world. Parang Universal name? Hindi. Space name? hindi siya. Astronomical name? Heavenly body name. Pwedeng heavenly bodies. Hindi. Heavenly bodies? Parang ano yan? Solar system type shit. Solar. Galactical. Galactus. Marvel. Tsaka yung attack ni Luffy na na White Star Gun is para siyang White Dwarf. White Dwarf. Kasi White Dwarf. maliit na star pero intense yung hit. Yung White Dwarf nga pala sa scientific community is dying, hindi na siya dying star. Tapos na yung dying stage niya. Scientifically na siya, dead. Parang inuubos na lang yung remaining life force niya. Parang decaying stage na. Tapos magiging meteorite. Kaboom! White Star Gun. Di ba supernova? After. Nagano nag-descend na Wait lang, ang alam ko correct me if I'm wrong. Ang alam ko, after ng White Dwarf is supernova. Pagkatapos ng supernova is black hole. The after ng supernova, Yonko. Hey. Anyways, ayun. Ang pinaka-inaantay kong attack ni Luffy sa Gear 5th series niya is anything na merong Red Hawk. Red Hawk or yung atake niya na gumagamit ng yung friction para paliyabin niya yung sarili niya. Kasi angas na siguro kung yung aura niya instead of white, magiging red. Pero kasi ang White Star Gun is kaya niya nasabi yun. Kasi white siya. May lumbas na star. Pero yung effect nun kay Kizaru, hindi tumagos kay Kizaru, di ba? Ano siya, parang naging cartoon. Parang kay Kaido, cartoon. Parang siya parang hindi siya rubber compound, parang siya naging yung pagka yung slime sinuntok mo. Parang naging Toon World na. Yes.
Na nagkaroon na ng effect ng tune. Tapos after nun, pareho na sila na exhaust. Knockout na si Kizaru. Kinain ni Luffy yung mukha ni Zoro. Ay, ni Zoro. Ni Kizaru. Pero first time in history ng One Piece na knockout si Kizaru. Tsaka tawag dito. Pero nga, no? First time. Knockout Talagang Ang layo Alam din ni Kizaru na oh no. Oh no, I'm dead. Yari ako kay Akainu. Oh no. Pero, Yari ako sa Gorosei. Oh no. yari ako Saturn. Yari ako kay Kong. Oh no. Yun nga, tsaka isa pa, yung White Dwarf is star is sun. Diba? Kung siya ay sun god, Nika, bagay lang talaga yung ganung sa kanyang name. Eto lang, in the future ba, lahat ba ng attack niya is star-based dahil sun god? So, kung yung star-based na White Star Gun is first year, ano pa kaya yung mga susunod? Ako wala akong masyadong maalam sa space. Pero ang pinaka... Cellphone? Tayo nyo yung atake niya. No 3-star pistol. Ano? No 3-star pistol. Not the star pistol. May kasamang gatas yung boy. Ang nakakatuwa isipin is what? Gago. Is si Luffy wala pang 20. As nakakapag toe-to-toe na with big names. Mabiray mo, dati nag-start yung One Piece, matanda sa atin si Luffy. Ngayon matanda na tayo kay Luffy. Hindi nga Dati nagsimula yung One Piece, mas bata pa kay Robin. Ngayon mas matanda na ako kay Robin. Baka nga sa inaarap, pag natapos yung One Piece, mas matanda na ako kay Frankie. Ito yung possible na attack ni Luffy. Hindi ko sure Kasi Kung- Shuriken. Magiging magiging Serious A punch. Serious A punch. Oy, cellphone ko yan, bye. Iba't ibang star. Palaki ng star. Oo nga, serious punch. Oo nga, serious series. Serious series ni Oo nga. Saitama. Saitama. Tapos serious A punch. Baka sa inaarap, meron ng Alpha Centauri, tapos Betelgeuse. Mga ganyan. Grabe no, parang siya nag-enchant ng magic. Alpha Centauri. Yun yan, pero lahat ng pangalan ng star parang sakop niya. Kasi- Possible talaga. Kasi 'di ba, sun god. So lahat ng sun, lahat ng star. Alam niyo Well, Sun is technically a star, oo. di ba? Mm. So, pero isipin nyo, no? Serious punch. Jewelry Bonnie. Nagpakita ng napakalupit na skill ngayon sa chapter na to, which is ang near-death experience. Hindi niya hinawakan yung mga marine. No physical Hindi. contact doon, di ba? Meron. Which is yung pistol na ginamit niya. Yun yung ginamit niyang medium. Ang tanong niya kasi yung physical parang, Hinawakan. Yung parang ginawa ni Sugar sa mga prisoners. Ginawa ni Sugar, physical contact yun. Kaya nga, yun nga, parang ganun. Kaso Physical nga lang, contact. physical contact pa rin. Kasi yung skill mo kailangan pa rin ipasa from one place to another. Ayun nga, so ginamit niya nga yung barrel as medium. Walang direct physical contact, di ba? Indirect physical contact. Inanete, nag-agree to disagree na lang no? So, yung pinahita niyang skill na near-death experience, no? Napaka-traumatizing kung ikaw mismo yung makaka-experience. Sino ba namang hindi? Makikita mo yung sarili mong pagkamat. Gago! hindi, real talk talaga. Sino bang hindi? Oo nga, pero tangin na nga. Ano nga sarcastic na reaction niya? Bastos mo Kala ko kahit palawa pa lang sana si Brooke. Pero hindi Game. Sige na. Binastos mo ako, buddy. Di mo na ginalam, binastos mo pa. Ginawa mo akong kako. Okay, game. Binaboy mo. Hindi siya OP yung skill Pero kung sino man yung
magagamitan ng NDA, mawawalan talaga NDE. ng ano. NDE. Ah, Near-death experience. sino man yung magagamitan ng near-death experience? O, ito, wait lang ha. Perma ka muna bago mamatay. May kontrata. O, ito, wait lang ha. Perma ka muna bago mamatay. May kontrata. Grabe yung near-death experience is mawawalan ka ng moral kung sino man yung makaka-experience. Kasi makikita mo paano ka mamatay eh. Actually, hindi mo makikita kung paano ka mamatay. Makikita mo... Sorry. Makikita mo lang parang patay ka na. Kasi bungo ka na lang eh. Actually, hindi eh. Hindi siya patay. Near death. So, hindi ka patay. Hindi, pinakita doon yung yung magiging itsura mo Pagpatay ka na. pagpatay ka na. Tapos, Wait lang, tanungin kita ha. So, bungo ka na lang, hindi ka pa patay nun? Wait lang, hindi, Ha? hindi tanong mo yung napansin ko yung hindi mo pinatagal yung mic. Bitaw mo lang muna kasi yung mic. siya yung parang pinababa yung moral ng mga Marine. Kasi kung pababain yung moral, si Perona yung gagawa nun. Si Perona yun. Oo nga, gets ko nga. Pero yung nangyari kasi doon, Hindi moral yung pinababa ni Bonnie. Ang ginawa ni Bonnie is pinakita niya kung ano yung tsura mo. Yung patay ka na. Tapos, ang naramdaman ng mga Marine is takot. oo. Hindi moral. Ano siya, no? Magandang pang buy ng Pang time. psychological warfare. Oo. Saywar. Yun. Saywar. Siguro kung hindi pistol gamit ni Bonnie, kung sabihin natin Gatling gun. Putang dami nun. O kaya, hindi niya ginamit yung medium niya is hindi pistol, kundi gas cloud. Ganyan. Ooh, biological shit. Biological warfare na talaga. Psychological, biological warfare. Isipin niyo, ang pangalan yung kay... Tain yun. Yung pangalan nung kay ano? Cesar. Oo. Si Smiley. Oo. Natural. Isipin mo, si Smiley, pero Oo, so instead then, na so then, mapepetrify gusto ka. mo, wag mo na itikit. Hoy! Ganun mo- Hoy! ganun mo na lang. Topic. Oh, Manahimik ka. Sorry. Yung kay Caesar, instead na mapepetrify ka, ang mangyayari sa'yo, mas ma-experience mo kung paano ka mamatay. Napaka-cold-blooded kapag ganun yung ginagawa mo. Pero may downside pa rin yung ability na yun ni Bonnie. Kung gagamitin niya yung kay Brook. Hindi, nakakalungkot pa rin kasing kay Brook eh. I mean, ipapakita ni Bonnie yung itsura ni Brook pag namatay na siya. Hindi sa bagay, tsaka na-experience na kasi ni Brook kung paano mamatay. So, kumbaga, second nature niya, hindi naman sa second nature, alam niya na yung pahiramdam, so hindi na siya takot. Hindi talaga siya takot. Sana, pagwanan nun nga siya ay Big Mom eh. Diba? Sa akin na to. Pero, hindi siya pwedeng gawing Hmm. sa gas cloud. Yung kay Bonnie. Why? Hindi siya pwede. Bakit? Yung kay... Wait lang. Kay Caesar is chemical weapon yun. Oo nga. Pero wala siyang devil fruit. Wala. Kumbaga yung petrification is parang ginawa niya lang Ayun yung by effect, ayun yung effect ng mismong gas. sa formula niya. Pero yung kay Bonnie, hindi pwedeng gawing gas cloud. So, kailangan may pera pa rin. Object. Sa akin, Kailangan may medium. in my Physical medium ba rin? sa akin lang hindi kita kina-cancel Na undertake, no? Hindi, pero hindi ko yung opinion na pwede siya ilagay sa gas cloud. Hindi mo pa rin tinatanggal. Pero sa akin lang is negative siya maging ganun. Ang Hindi sabi siya ko lang, ganun ka-effective or ang sabi ko parang lang hindi maangas. pwede. hindi ko naman siya pinupush. Ang Hindi pinush naman ko yung ko battery, sinasabi hindi ko. ito. Hindi may ko sinasabi ko, si Mac SM Anyways, ayun. Tignan niyo yung reaction ni Bonnie nung nakita niya si Kuma na gagamitan siya ng laser beam. Nung sinasakyan ni Bluegrass yung isang pacifista. Natulala na lang siya kasi siyempre naalala niya yung tatay. Father, can I have more soup?
Hindi rin siya makapaniwala na sinasakin tatay niya ng ano. Ng matanda. Hindi niya tanggap. Hindi niya tanggap may sugar mommy yung daddy niya. Sa totoo lang, si Bonnie is capable by herself. Ang Yes. problema is ang weakness niya, wala nang iba kundi si Kuma lang. Yes. Emotion. Tsaka, malakas si Emotion. Bonnie. Take note 11 supernova. 10 supernova, wala si Orog. Ha? Hindi counted si Orog. Sabi ko na magbitawan yun naman yun. Hindi counted si Orog. Naurog ba? Naurog. Sabihin natin 100 million yung first bounty niya. Ay, naging 100 million as a rookie. Pero hindi po siya counted as supernova. Ano siya, naging Pluto. Hindi na siya counted as planet. Damn. Saklap Mas na eh, no? masakit yun. Yung tipong dinismiss ng scientific community yung Pluto. Siya, dinismiss siya ng One Piece community. Next time, balikan na lang uli pag, pag nag-agree na yung iba. Buta, parang parang malala ka pa kay Kako nun. Hindi lang. Yung author pa mismo parang kinalimutan Wala eh. Wala na naging movement si Urog. Last na nakita ko yung pinakita sinabi doon na tinalo siya ni Cracker. Yun, parang yun yung uli nakita ko. Tsaka yung lahat, Yung halos lahat sa 11 supernovas. 10 supernova. Sa mga supernovas. 10 Ayan. supernovas Oh, plus ayan. 1. Sa lahat ng supernovas, naging affiliated kay Luffy. Oh, siya lang hindi. Siya lang hindi. Siya lang hindi. Urog pala yun eh. Di ba? Isa-isa inyo. Sige. Hindi si Si Apo. Si Apo hindi. Ayo nga pala. Naging kalaban. Si- Kaso Kaso nandun. May presence. May May presence. presence. Tsaka parang iniwasan. Parang, Urog! galaw-galaw mo yung baso, Brad. Ipakita mo talaga kung sino ka. Hindi mo dama si Orog. Kung sino pa yung may pakpak, hindi mo dama. Sino pa yung pinakamalaki yung physical body? Di mo siya dama. Hindi kasi ano ba yung devil fruit niya? Wait lang. Physical Sorry. strength? Parang kay All Might. Muscle? Hindi, gagi. Baka patay na siya. Ha? Nakuha ni Jesus Burgos. ni Burgis. Wala kasing name fruit yung kay Kay Urog. kay Orog. Search natin. Wag na. Wala wala pa na. tayong batayan eh. Wala pang bataya. Mahirap magbitaw ng ano. Hindi, kahit sa One Piece, rin, debate din yan kung patay na ba si Orog. Pag napagalaw niya yung baso. Oye, ba yan? Tayo kasing yun. Pang short to tsaka isolated. Huling galaw mo, Brad. Parang pa yun parang balik tanaw pa yun ng pagkatalo mo. Kay Cracker. Kay Cracker. Sa whole cake. So, sa whole cake ka na pinakita, balik tanaw pa. Diba? Alam mo yun? Balik tanaw. Hanggang ka na lang. Parang yung pinaka-recent na malakas ka is yung nasa sa body. Yata. Kaso natalo rin siya ni Kizaru. Diba? O sige, hindi talaga. Talagang 10 supernovas plus 1. Hindi, ang huling niya isa movie pa, Stampede. May ginawa ba siya ron? Hindi ko alam eh. Ay, hindi. Parang Blurred ka pala. Sorry. Parang umiti lang siya ron. Nag-green ka lang pala. Grrr. Nag-green ka lang pala doon. Sorry. Pero hindi natin alam. Baka sa future, wala talagang gagawin si Urog. Okay. Balik tayo kay Bonnie. Si Bonnie sa last panels, inatain niya si Saturn. Okay, eto na. Yung sa dialogue, dun sa last panel, merong sinabi sa panel dito kay Bonnie na, I have given an order. Vegapunk, erase his individuality completely. But if you do that, Kuma, cut, make sure no trace of him remains. Eto yung conclusion ko lang. Si Saturn ba, or si Saturn yung dahilan kung bakit naging shell na lang si Kuma?
yung ano niyan, parang possible na siya. Kasi kung titignan nyo at matatandaan nyo, yung position niya as pagiging Korosei, siya yung head ng scientific and Defense. technology. Scientific and defense. Scientific defense. Scientific and defense, di ba? Hindi, Scientific defense. scientific defense. Yes. Okay. Division. Oo. Parang sige. ganun. Kasi gusto ko sanang bigay ng theory about kay Kuma. Hoy! Yung Hoy! tipong, What? yung What? tipong pagkakasunod ng mangyayari. Paulit! Gusto mo magbigay ng? Theory. What? Damn. Bihira lang yan. M! Maglalapag ng teorema init mga kaibigan. Ginawa ko yan. Unang maglalapag ng teorema sa M sa episode na 1094. Hindi, Yung kay Nefertari. So, Di ba nagbigay ako ng detailed na theory doon? What? Alimutan mo na? Hindi, alam ko yan. Pero bihira ka lang kasi talaga mag-drop ng theory. Huwag na sa akin yung mic. Okay. Dito natin masabi na tama yung sinabi ni Akainu na living vessel, tama ba? Wala na siyang emotion, wala na siyang katauhan, wala na siyang kuma sa kanyang katawan. Pero bakit ganun ginagawa niya? Anong meron? Animal instinct. Yun nga, Diba? i-explain ko nga eh. Okay, yun nga sinabi ko. Ito Yun na nga ko lang. O sige. Boss M, the Lapag. floor is yours. Okay, unahin muna natin kung ano yung nakita ni Bonnie dun sa memories ni Kuma. Okay. Kung makikita nyo yung mga silhouette. Makikita niyo. Sorry. Akala ko sa Giant. Totoo naman, nasa manga naman ah. Oo nga. Kung makikita. Game. Kung makikita nyo yung panel sa manga, may mga celestial dragons. Okay, yung top na nila, na buhok nila. Tapos yung parang Mm. bubble. Parang inaano na si Kuma, tinotorture. Okay, or parang yun ba yung pinaka-purpose ni Kuma noon pa lang pagkabata niya. Okay? Di ba? Hindi, Yun kasi yung naging king siya ng Sorbet Kingdom eh. Yun nga. Eto nga eh. Kalma. Eto nga, Kalma lang. Eto nga. Makinig ka lang muna kay... Bihira lang yan. di ba? Nurture it. King man o hindi. King to ordinary people, kung sino yung magustuhan ng celestial dragon, kukunin nila. Neither of status, kahit anong status man yan. Basta nagustuhan nila. Naalala ko na naman si Charlos, poke ng ina. Okay? Kahit si Shirahoshi na royalty, kukunin nila pag gusto nila. So, kung si Kuma is isang king ng isang kingdom, what if kinuha siya ng celestial dragon nung bata pa lang siya? Okay? Ayan. Okay? Diba? What if kinuha pa lang si Kuma nung bata pa lang siya? Okay? Tapos, nung naatakas siya sa pagkagapos kung naatakas si Kuma dahil kay Fisher Tiger. Okay? Kung lang, kasi bata pa rin si si Boa dun Si Bowa, bata pa. Kung kasama siya doon sa mga naatakas, wait lang biglaan lang yung naisip ko eh. Okay kung nasama siya sa naatakas, bumalik siya sa kingdom niya at nagtaguyod ng pamilya. Okay? Parang Doflamingo. Parang Doflamingo. Si Doflamingo kasi Si Doflamingo, sinama. Hindi siya yung... bumaba siya. Nireclaim niya yung yung throne. Parang ganun. Di ba? O yun. Okay? Yun yung naiisip ko lang Ano lang to, biglang naiisip lang to And then, nalaman ng world government na buhay si Kuma. Okay? Dahil, syempre, yung mga world nobles, yung mga celestial, ba't naging king yan? Gago yan, dati Ganun. Oh. Di ba? Gago. Naging ganyan. Tangin mo. Di ba? Punching bag ka lang dati Oh, di ba? Gago to. Di ba? Oh. Ngayon ang nangyari is gumawa sila ng parang kinancel nila si Kuma. Okay? Tulad ng sinabi ni Bonnie na gumawa yung world government para siraan si Kuma. Gumawa ng issue. Gumawa ng issue. Okay, parang siya, yun in real life na kinakancel yung isang tao ng media. Woke. Okay? Ganon.
Daming pa-woke. Naano siya ng woke culture. Hindi na. Ayun, yun yung nangyari. And then, yung pagkabata ni Kuma, yung trauma niya is, yun lang yung hindi natanggal. Nung in-extract yung personality. Okay? Kung kayang i-extract ni Kuma lahat ng bagay sa internal, pain, pleasure, kahit na ano. Okay, kahit na ano. Emotion. pwedeng i-extract. Emotion. Parang ganun. Ang ginawa niya is in-extract niya mismo yung sarili niya. Ganito na nangyari. Sinabi ni Saturn na tanggalin mo yung ano niya. Tanggalin mo yung Wipe out. i-wipe out mo yung personality. Siyempre, ayaw ni Vegapunk. Okay? But Kuma will mawalan siya ng personality. Pero, nagkasundo si Kuma tsaka si Vegapunk. Kaya, si Kuma nag-agree. Kasi, walang magagawa si Kuma dahil, parang hawak nila yung pamilya ni Kuma. Hawak ang pamilya mo. Kinukuha si Bonnie. Diba? Naanting si Bonnie. Kaya, naging pirate si Bonnie dahil kailangan niyang tumakas. Kaya, naging revolutionary si Kuma dahil parang wala na siyang mauuwian. Nung sinira siya, wala na siyang mauuwian. Tapos si Bonnie, nagkalat. Either nagtago or ayaw niyang tanggapin yung nangyari. Or, ayaw siyang makilala bilang Anak ni Kuma. Isa rin yun. Anak ni Kuma. Para May ass dito. kasi gagawin kasing weakness yun kay Kuma. Diba? Dagdagan ko lang. Para iligtas yung kapahanan ni Bonnie, dininay yung existence niya in the first place. Hindi siya tinignan as princess. Kumbaga nasa loob siya ng kingdom. Pero hindi siya tinuturing na royal status or descendant or anak para mapagtago yung niya. O yung relationship nilang dalawa ni Kuma. Kasi siya yun nga. Although, parang si Rebecca ba yan? Parang ganun. Pero nalaman din sa bandang huli. Dahil nahunting siya ni Akainu. Alam na rin ng 5 elders. So, maganda yung sinabi mo regarding sa bata si Kuma tapos naligtas si Fisher Tiger. Hindi ko naisip yun. Kasi, imposibleng hindi magkasing edad si Kuma tsaka si Boa. Halos magkasing edad na sila. Kasi tsaka para silang Shichibukai. Tsaka, wag niyong aalisin yung teorya na yung tamang edad ni Bonnie. Hindi pa natin alam yun. So, dyan lalabas yung Ako, feeling ko, hindi siya biological daughter ni Kuma. Pwede rin. Hindi natin alam pa. Kasi, pwedeng, tatay-tatay, inampon, ganun. Parang ganun. Parang siyang natin yung yung buhok. Mink. Maaring si Kuma is hindi nagustuhan siya nung royal. Kasi ginawan ko ng kwento. Nagawan nga ni nagaya or parang pinatanda ni Bonnie yung sarili niya. Tapos na-recognize siya as queen or parang royal ng Sorbet Kingdom. Diba? So most probably sa lineage mother side, doon nakuha or sa queen side, doon nakuha ni Bonnie yung gene na pink yung buhok. Okay. Sabihin, yung queen, and then yung anak niyan na mama ni Bonnie, lahat sila pink yung buhok. Okay. Ngayon, i-connect ko lang yung nangyari sa pag-defend ni Kuma dun sa Sunny. Tulad ng nasabi ni Rai kanina sa akin na nag-agree. May agreement si Vegapunk tsaka si Kuma. Ituloy yung pag-wipe out. Hindi lang, yung mismong operation. Niya balak ng world government. Ni Gorosei. Ngayon, may sikreto si Kuma tsaka si Vegapunk. Pumayag si Vegapunk na Teka lang. Ito, theory ito Theory ito Hindi theory. ito yung mangyayari talaga. Nako. Kino-connect lang. Kasi yung way ng pag-deliver mo kasi is sure ka. Ha? Sure ka. Parang ito yun. I mean,
Hindi ang inaano ko lang, baka kasi misinterpret nila na sinasabi mo sa kanila na ito yung mangyayari. Hindi pwede nating ilagay sa title, theory. Kung may misinterpret nila, bobo sila. Yun, hindi ito direktang sinasabi ni M na ito yung mangyayari. Teorya niya to na may kasamang kwento dahil merong mga ebidensyang Pwedeng lumabas. kinoconnect lang lahat ng information na possible na ito ba siguro yung nangyari dahil sa mga patsi-patsi na information. Kasi siya yung pinamaraming basher niya. Yeah. Maraming basher din ako. Ha? Sabi mo daw. Si Oman. Sa Oman. Hindi, yun lang yung napansin niya. Kuya, makandami. Once na magsalita ako, may mamumuna. Trigger, ito yung triggered ng mga Nantitrigger ako ng mga tao ng mga bobsy. Sorry tayo tarap. O yun, okay. May sikreto si Vegapunk tsaka si Kuma. Hindi totally na naging shell na lang si Kuma. Yung tipong winipe out yung personality. Tinago ni Vegapunk yung mismong si Kuma dun sa memory. Okay? Yung mismong memory. Yung pinasok ni Bonnie, tama di ba? Choppy. Parang ginawa siyang choppy. Oo. Tama, Chappy. Yung mismong ano niya, yung mismong personality Yung consciousness. niya is, consciousness niya is nandun. Sinasabi Nandun. lang na parang memory pero there's a possibility na it's Kuma. Parang yun yung si Kuma na real Kuma is naka-turn off. Pero pag nilagay yung backup memory niya, yung nakalagay doon is babalik ulit siya sa dati. Kaya hindi nagalit. Kaya na hindi nagalit si Bonnie kay Vegapunk. kay Vegapunk. Okay? And then yun nga, pumayag din si Kuma na gawin yun kung dedepensahan yung Straw Hat. Okay? Yun yung isa mga condition after nun. Ang tanong bakit gusto niya? I-mic mo boy. Bakit niyang gustong depensahan or parang protektahan si Sunny Dragon. until nga. I mean, Revolutionary. Tsaka Revolutionary siya army. yung dahilan kung bakit nagkaroon ng 2 years training lahat ng Yeah. Straw Hat. Okay. Tawag dito, ang inaano ko is yung main point. Sabihin na nating Dragon. Main reason. Yun, main reason kung bakit. Kasi hindi naman Ano, hindi naman utusan ni sagutin- Dragon yan sagutin na ko yan. ano eh. Na, Kuma owes Straw Hat. ano? May utang si Kuma sa Straw Hat. Ano Which yun? is, Ano yun? Yung nangyari sa Sabuti. Nangyari sa Sabudi. Ano Sa yung... Sabuti. parang siya kasi yung dahilan kung bakit nagkahiwa-hiwalay sila. So ito yung treasure nilang naiwan dito. Kailangan ko tong protektahan until makabalik sila to Isa sa kanila. isa sa kanila para yung treasure na iniingatan nila dito is Di ba treasure? parang yung property nila. I don't think na ayun. Kung merong mang EOO, si Kuma, is kay Luffy. Ano ba sabi ko? Sinuntok ni Luffy si St. Carlos sa muka. Tsaka hindi lang kasi yung yung agreement ni Kuma is alam din ng 5 elders. Parang umagree si Kuma na gawin yun. Kasi 2 years, imposibleng hindi malaman ng 5 elders yung ginagawa niya. Di, tsaka tropa ni Dragon si Vegapunk. Hindi yun. Yung sinasabi ko lang is, Ay, malayo pala, sorry. di ba? Umagree si Kuma sa sinabi ni Saturn. Umagree. Basta merong certain set of conditions. Pero, which is yung unang kaso nga protektahan yung lang, mali pala ako. Kasi hindi papayag si Saturn na protektahan ni Kuma yung Sun. Parang tinago ni Vegapunk. Yung agreement ng sa kanilang 2 dalawa years. lang. Oo. Sa kanilang dalawa ni Vegapunk. Kaso nga lang, yung mismong trauma, kaya nga, di ba? Kaya nga, memory lang. Yung trauma na natitira kay Kuma is bumalik doon sa, tawag dito, sa, Egghead. hindi, sa taas, sa Marijoa, kasi yun yung natira sa kanya nung slave pa siya. Okay, yung traumatic experience, yung nagbabalik sa kanya. Wala siyang ginawa kundi pumunta lang doon, di ba?
Yun lang. Yun lang. Conclusion ko lang is yun ang aking teorya. Kung nagustuhan nyo yung aking teorya, go. Kung hindi, comment nyo kung bakit. Goods naman yung theory. It makes sense naman eh. Kung hindi Parang- kayo nag-agree, pwede kayo magdagdag ng opinion. I-ano natin, i-formal natin. Yun yung binitawang theory ni M. So, if you agree doon sa teoryang binitawan niya, you can comment down below para mas mapag-usapan natin na mas malalim. At the same time, i-prove niya kami na mali yun para non-toxic. Parang batuhan lang tayo ng idea na makakatulong para mapalawak lang yung usapan dito sa One Tips. Open kami sa debate. Yes. Kasi ganito na yung ginagawa namin, debate. Open kami sa debate. Pero unhealthy debate. Healthy debate naman. Mm. Wala tayong... Kasi if may naisip kami na mali kami, Kukuha na lang ako. Ganun ba? if na-consider namin na mali, oo nga, tama nga kayo, ito nga yan. Ilatag nyo, sasabihin namin and then shoutout na rin sa inyo. Yun. So, Galing. comment down below. Diba nyo? Taragis, tangina. So, andito tayo sa pinaka-highlight ng chapter, which is yung devil fruit ni Saint J. Garcia Saturn. So, big revelation as in yung ginawa ni Oda. Sobra. As in, from the intro at yung possible capabilities ni Saint J. Garcia is grabe. Hindi biro. Pati yung pag-reveal ni Saturn, paglabas niya, galing siya sa isang pentagram. Parang pentagram Eh, yung pa. pinakamalupit na entrance ng kahit sinong devil fruit user. Yung tipong galing siya ng barko pero lumabas siya sa ano. Para siyang cinnamon Surface eh. na No? agad. Oo Para nga siyang eh. cinnamon. Parang may nag-draw ng blood. Sabi, chuk 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 chuk. Summoning jutsu. Pero, Ay, Dep! Wait lang, isa pa. no, Para siyang binagsak ng... Wait lang. Asgardian. Pung! Ni Heimdall. Bukas yung gate ng ano, ng Ng Asgard. mm. Ang ganda. Damn! Alam mo yun? Iba. Hindi kaya ano? Renan Smith siya ni ano, Elric. Naging full metal na po. De, pero dahil sa, sa yokai-like ni Devil Fruit, yokai-like ni Saturn, ang daming lumabas na theory regarding sa the rest na Gorosei. Biglang umingay yung teorya na yan sa mga As Goro. in, Ay, may tahimik. Tapos paglabas ng manga, nung pinakita yung Devil Fruit form ni Saturn, wala pang nagkaroon na ng conclusion dun sa apat. Ang conclusion, parang nagkaroon na rin ng teorya. napakalupit ng iba yung, alam mo yun, yung level ng revelation. Hype Yung ba? Hype? hype ng ginawa ni Oda. Wala pang bagong taon, pero, shit. Okay, eto na. Ano ba yung deal? Bakit pentagram circle? Alam naman nating Oni. Okay? More on the devil. Sinabi na rin ni Sabo na yung hell is nasa pinakataas, pinakatuktok. Dito makikita yung hell. Okay? Tsaka yung term Alin? niya na parang hellish. Oo. Hellish. Nasa pinakatuktok ng mundo. Di ba? Doon natin na parang, akala natin is parang masama lang eh. I mean, parang yung situation is hellish. Oo. Pero hindi. Hindi. Hellish yung mga itsura na maputo. Oo, literal. Literal talaga. Ngayon, ano ba yung use nun in the first place? Ngayon, hindi pa, nakita natin pero hindi pa natin alam. Lahat ba ng Gorosei, maski si Im, is ganun yung paglabas nila or pagpapakita nila sa mga tao? Parang, ano ba? transformation. Henshin. Pag-henshin nila. Kasi Meron pentagram. mula sa isang barko, lumabas si Saturn ng hybrid awakened na Zoan. Yung Mythical Zoan. Hybrid tas awakened. Kaya nga eh. Yun yung hindi kaya ni Kaido eh. Awakened. Away. Hanggang hybrid lang eh.
Actually, may theory sa sa fruits ni Saturn. Ano? Pati sa mga Gorosei. Kasi yung hybrid form nila, kasi, based daw sa yokai. Diba? Ngayon, yung pinaka-prutas nila is, or yung pinaka-power nila, devil fruit power nila, is hindi nila kinaim via a devil fruit. So, ibig sabihin, parang ibinigay sa kanila. Binigay sila directly ng isang demon. So dito na papasok yung ano yung pinagmulan ng devil fruits. Ito, nakita ko Wait lang. Kung binigyan ng demon or ng devil itself, Oo. there's an agreement. Merong contract nga. May contract Ito yan. na naman tayo sa agreement. Kaya yung medyo special sa kanila. Kasi medyo special yung kay Saturn na merong pentagram or summoning jutsu. Kasi yun yung mismong direct power ng mismong demon itself. Hindi siya galing sa isang prutas. Wait lang. Pwede, pero what if? What if lang si Saint J. Garcia Saturn is nasa barko pa rin. Pero, yung lumabas na egghead is pinaka-pet niya. Manifestation. Ganun. Hindi, parang avatar. Oo, ganun. parang avatar. Parang nag-summon siya ng clone niya. Wala lang. Naisip ko lang. Sorry. Actually, possible yun eh. Hindi Sige, malabong may mangyari. isa ulit akong theory. Pero parang theory lang. Pero Pero, ito pa. wait lang, since ito may muna. five- Una muna. Wag, gusto ko lang ihabol kasi baka lumayo na. Yung sa pentagram, bakit number 5? Okay? Alam natin na 5 yung, Oo nga. alam natin 5. Ano ba siya? Siya ba yung pinakamalakas, top 5, o siya yung pinakamahina, lower 5? Feeling ko O dahil sa numberings lang? possible dalawang reason. 5 means 5 sila. Oo. And then, yung isa is parang Siya yung pinakamahina. ranking. Ranking. It's either strong or weakest. Parang ganun. Strongest saka weakest. Pero Okay. tingin ko hindi si J. Garcia yung merong highest authority sa Gorosei. Sino si, Imo. si, Hindi, sa Gorosei lang. siguro, Tingin ko si Gandhi pa din. si Gandhi pa rin. Si Si Venus. Venus. Ganun talaga pag nakakalbo ka na. Ang benta ng dajok niya talaga yun. Game. Tapos nun, yung sa kung titignan nyo sa Alabasta, may nag-point out. Kasi nagre-rewatch sila. Game. Sa tomb, kung saan merong Uranus. Merong devil's horn. Oo, meron Devil's meron Horn. din parang- Tapos parang yung symbol doon sa pentagram ni Hindi. Meron ding yung... Ano? Yung sa mata ni, Ni what? ni Sasuke. So, sa ano? Yung symbol. Yung Sharingan? Sharingan? Pero, yun yung mata. Pero yung pinakatawag sa symbol ng nasa mata niya. Okay na. Last. Yeah. Napansin nyo ba yung mga lower rankings, Commodore pababa, hindi pwedeng makita si Saturn. Ito ba'y dahil lang sa rankings, yung tipong higher ups lang ang pwedeng makita sa elders? Or dahil merong presence ni si Saturn na hindi makakayanan ng mga lower rankings katulad nung kay Shanks? O baka forbidden lang sa kanila. Pwede yun eh. Parang Parang Nakikita pika. lang naman. Pika. Hindi pwedeng marinig yung Boses. boss ni Pika. Kasi matatawa. Ayun. Hindi, tawag dito. Sorry. Hindi kaya parang katulad lang din kay Shanks na yung mga mahihina, magtago kayo. O kasi tinitigan mismo ni Saturn yung mismong marine. Ito Hindi pa. yung tipong naglabas ng aura, hindi eh. Tinitigan niya O, talaga. o kaya parang yung tawag dito Celestial Dragon mindset na sino ka para tumingin sa akin. Oo, parang ganun. Then, Parang you cannot see me eye to eye. Parang ganun. Tingin ko You cannot look me in eye to eye. Directly. Parang ganun, no. tingin ko Parang to keep their presence a secret or sacred is hindi mo dapat sila makita directly. Dapat maramdaman mo lang yung presence nila pero hindi mo dapat sila pwede makita directly in any way whatsoever. Parang ganun. Hindi. May butas yan. Pwede kang tumingin sa baba. Hanggang, Hindi. At what I mean by directly is hindi mo sila pwede makita yung form nila, kung ano yung kapangyarihan nila. Ganun.
Kasi- kaya nga Pero tingin ba't yung ko, iba? kaya nga Ba't yung iba? tingin Yun ko nga yung, eh, ano ito eh, yung- ito yung mga kasi Marines example. na nasa mission Oh. ngayon, after nung mission, either win or fail, i-execute. Yun nga eh. Ito kasi yung isang exemption. Si Vegapunk nakita yung lahat ng 5 elders. Tsaka ito pa. Hmm. Possible yung lahat ng Marines mamamatay. Kasi parang sinabi na rin ni Saturn na parang Buhay lang yan. Pwedeng madagdagan. insect. Parang Oo. insect. Mababa, Insect. mababa. Parang ganun. Dumadami yung tao. Parang ganun yung tingin niya sa Insignificant. parang ganun yung Marine. So, Tawag dito, possible na I-execute kasi alam nila eh. O lahat ng lower ranking. Iyan, i-execute. Mga cannon fodder ng saka possible na si Saturn yung nakita na sense ni Luffy. Di ba si Kizaru? Hindi si kasi Kizaru. paparating eh. Hindi si Kizaru. Hindi- Ang feeling ko hindi si Kasi Kizaru. sinabi rin ni Saturn na huwag niyong ipapaalam na nandito ako. Pero ang pumunta lang doon ng speed of light, si Kizaru lang. Yes. Hmm. Pero, ayun na nga. Kung makikita niyo yung emotion ni Luffy, Luffy. takot siya. Natakot. So, ibig sabihin, mas mahina si Luffy kaysa kay Kizaru. Kasi natakot siya eh. Pero Naramdaman kung yung makikita presence natin yun, di ba? Nag-e-enjoy siya sa laban nila. Di ba? True. So, there's a chance. Hindi ko sinasabi na tama ko na si Saturn yung presence niya. So yung meme na nakita natin sa Facebook nung sinabi ni Luffy na merong malakas. Bit ni Kizaru si si Sa Saturn. Saturn. So yun. Doon ba yun? Doon ba galing yun? Tawag dito. Hindi. Tsaka kung, Sige. kung matatakot si Luffy, kung si Kizaru yung tinutukoy ni Luffy na malakas, bakit niya lalabanan si Kizaru? Ito pa. Mm. Ba't sinabi niya yung we're 100 times stronger kay Kizaru? Diba? Parang nag-swoop in si Luffy para i-defend yung Vega Force 1. Wait lang. Napansin nyo yung panel sa mga latest chapters, yung ngayon, 1094. Nagsalita si Saturn Hello. para i-override yung chip Yan. ng pacifista. Mm. Okay? Tapos, nung nagsalita siya, parang naglabas siya ng aura. Omnimus aura. Doon lang napansin nilang lahat, lalo na yung mga malalaas na characters. Ibig sabihin, hindi si Saturn yung binabanggit ni si Kizaru. Kasi doon lang siya doon lang siya lumabas eh. Yes. Doon lang siya nag Pero Mm. i-ano natin yung picture ni Luffy doon sa sinabi niya yun, tsaka yung picture niya ngayon sa current 1094 na nabigla siya. Kung na parang meron devilish turbaloo na aura or parang killing intent na aura. Basta sa akin hindi yun si Saturn kundi Kizaru. Ako is Yun lang. sa akin si Saturn. Sorry. Pero tignan natin kung sino yung Iinom na lang natin yan. Kasi yung reason kasi is parang the emotion of Luffy na parang natakot siya. Marami rin nagsabi na parang Parang what? Anong meron? meron? Yun nga, ba't siya na parang nagulat or natakot? Kasi parang yung pinakamalakas sa grupo niya bigla magsabing, wait, there's something stronger. Siyempre, parang di ka ba naman kaaban, di ba? Tapos, after nun, ng ilang chapters, sinugod ni Luffy si Kizaru na parang walang katakot-takot. Walang second thought. Parang ganun. Mm. I-defend yung Vega Force 1. And nagsabi nga siya ng we're 100 times stronger. Yun lang. Okay. Pero Ito na nga. back in the current, Okay. Iano ko lang, i-open up ko lang yung topic ng Devil Fruit drawbacks. Okay, 'di ba ang mostly ni Luffy, 'di ba? May drawback palagi. Alam niyo naman yung 'di ba, yung sa Gear Second pa lang. Gear second. Sinabi na ni Blueno na nakakababayan ng buhay mo. Yes. Yun Ang yung extra. drawback. Okay. Gear Third, Nagiging lumiliit chippy. siya. Ah. Gear Fourth, ano nangyayari? Mabilis sa pagod. Yung Kailangan haki. niya ng 10 minutes na pahinga. Yung haki. Okay. Yung Gear Fifth, tumatanda. Tumatanda. Okay. Lahat may drawback. Sinabi rin ni Kizaru na
Di mo ba na yung drawback ng devil fruit mo? Ibig sabihin, alam din nila lahat ng devil fruit users yung drawback. Pero bakit si Luffy lang palagi yung naikitaan natin ng drawback? Hindi, kasi siya yung may mahabang screen time ng ng Devil Fruit eh. Siya yung main character. Alam naman natin yun. Alam din ng mga devil fruit users yung kainaan nila, weakness nila, which is yung C, at yung drawback kapag ginagamit nila. Kaya si Kizaru na napagod din. Okay? Ang ang nalaman lang natin sa mga devil fruit users na kayang yun nga si Akainu tsaka si Aokiji. Yun pa lang yung sinabi sa manga na matagal yung laban, which is gumagamit sila ng devil fruit na merong drawbacks pero kaya nilang magtagal. Endurance fight. Possible dagdag ng hockey. Hindi. Kasi Double drawback pala yun. naano nila yung buong terrain eh. Nahati yung dalawang terrain. So talagang yun, devil fruit by devil fruit. Ngayon si Kizaru ba tawag dito, kaya niya bang endurance fight sa nakita natin ngayon? Hindi, mapupundi siya eh. Hindi nga, seryoso. Yung laban kay Kizaru, hindi siya more on endurance, more on saglitang decisive movements. Precise movements, yung tipong one shot, one kill, ganun. Ganon. Pwede, oo. Palitan palitan Kasi ng tamad si strongest Kizaru attacks. eh. Kailangan niya na parang mabilisan. Lightning Ayoko speed ng- attack. Ayoko nang patagalin to. Tatapusin na kita. Mm. Sorry. I'ma kill you. Hindi. Amakakero Ryu na Haramiki. Joke lang. Ayun. Si Luffy kasi mostly nakikitaan natin ng yun nga, nakikitaan natin palagi ng drawback. Alam natin kung bakit nakikitaan natin siya palagi ng drawback. Dahil lagi niyang sinasagad yung limit niya. Sa bagay, di Okay. pa nga natin nakikita yung drawback ng fruit ni Robin. Kay Chopper kita natin. Oo. Di ba? Yun nga lang kasi, gumagamit siya ng artificial. Parang, yun nga, drugs nga, di ba? Sa bagay, ang point kasi is, sa lahat ng Straw Hat, ang pinaka nag-e-exert way past their limit talaga is si Luffy. Parang parang yung devil fruit niya is ginagamit niya sa pinaka-extent Oo. hanggang sa mapagod siya. Gagana kaya yun sa sa mga weapon na may Weapon-based. devil fruit. Kasi inanimate object sila, ganun. Parang ganun. Wala silang buhay. Charges, siguro. Charges. Pero Or kasi ammo. Zoan kasi yung mostly nakita natin na Kasi si yung canon or non-canon, di ba? Baka Kasi may takore. charges. Pwede. Mabusan ng bala. Tapos si Punky Fred naman, baka Yung tumigas, biglang lalambot. Saka yung talim. Conclusion. Paano yung Takore. Oo. Lalamig. Hindi na nagpapainit. Lalamig. Conclusion. Ang conclusion ko is, abangan natin ang susunod ng mga chapters. Yun. Yun lang, wala nang iba. Hindi pa tayo- natin alam kung ano yung mangyayari. Hindi natin pwedeng diktahan. lang lahat ng Pinag-uusapan lang namin to base sa kung ano meron. Tsaka, sa mga fans ng One Piece, tatandaan nyo na. Lagpas na tayo ng 1,000 chapters. Wait. Ito yun eh. Napansin nyo ba yung sinabi ni Joey De Leo na sinabi rin ni Michael B? Sabi ni Joey at ni Michael na ang hirap magpatawa sa henerasyon ngayon dahil ang daming namumuna. Yup. Napakahirap. Every time na magsasalita ka, kahit sarcastic, hindi nila magigets, sisiraan ka pa. Yeah. Wow! Tsaka, ang point ko is, sa nakikita ko sa comments, theory ganito, theory ganyan, gets namin na kung ano yung pinapanood nyo yung One Piece is para sa fight scenes kasi anime. Oo. Maangas Maangas. yung fight scene. Sobrang angas Pero, ng fight scene. We're way past that dapat. Oo. Mature na kami. Ang gusto namin is lore. Iba Pero na. hindi kami naging elitist. Okay? Hindi porket nakasubaybay kami sa manga, hindi porket hindi kami nanonood ng anime, is hindi na namin na-appreciate yung anime. Ang point lang namin is, dapat ma-appreciate nyo rin yung gumagawa ng theory at
nakakakita way past kung ano man yung meron sa nilalahad ni Oda. Yeah. For example, napakagandang example. 3 years ago, may gumawa ng theory na si Luffy ay Zoan. Sige lang, salita lang. Mag-uusapan lang kami. Hindi ikaw tungkol sa'yo. Hindi ikaw tungkol. Hindi tungkol sa'yo. Sabihin niya, kung gusto niya nang itapusin, tapos maglalapagpad ng ano. Hindi gagi. Yung pag-usapan namin yung sa sinasabi mo kasi. Hindi kasi namin pwedeng i-ano ko eh. Ayun. So, 3 years ago, merong naglapag ng theory sa Reddit na possible ang fruit ni Luffy ay Zoan. Kasi merong transformations na nagbabago yung katawan niya, yung physicality niya. As ano yung nakikita mo sa comment? Nagmamarunong, pinapangunahan si Oda, may sariling mundo. Pero ngayon proven na. Si Luffy ay isang mythical Zoan. Tapos tuwan-tuwa yung mga fans. Sobrang bandwagon lang talaga minsan. Pero hindi natin may iwasan kasi sobrang daming fans ng One Piece sa buong mundo. Hindi na natin matitiktahan kung ano yung perception nila sa iba't ibang topics. Okay lang naman na Okay lang naman na may mag-critic or what. Basta doon sa sinasabi natin is may babasihan din sila na mali yung sinasabi natin. Hindi yung basta sasabihan nyo lang kami ng mali. Nagmamarunong, hindi naliligo. Yun. Basta meron Pwedeng maging mali kami. Hindi namin sinasabing tama di namin kami. itatanggi yun. Hindi kami Diyos. Dahil marami rin kami nasabi na mali. Maraming You have mali. no idea. But still, it's enjoyable kasi nagbibigayan kami ng information at hindi doon, hindi lang sa amin, kundi sa inyo rin. Na nasa inyo na yun kung tatanggapin nyo o hindi. Saka marami rin nagbibigay ng theory na mali, hindi lahat tumatama. And Kaya if theory, sige. And if mali kami, pwede nyo kaming correct. Wala correct kaming, us if we're wrong. wala kaming Hindi kami galit. ebas doon. Basta lang, ma-prove lang yung statement nyo na mali kami. Basta pag sumagot kami regarding sa sinabi nyo, dapat healthy debate lang. Sorry. Healthy debate lang. Cut! Kung nagustuhan nyo ang mga videos namin, you can like, comment, share, and subscribe sa aming YouTube channel. I-follow nyo na rin kami sa Facebook para mas updated kayo sa mga videos na gagawin namin tungkol sa One Piece at regarding sa mga videos na lalabas dito. Bye. Yeah! Ang galing.